Ako at ang pinsan ko ay nagbukas ng tindahan ng karne sa Hucheng at kumita kami ng 2,588,000 dolyar sa isang taon, pero siya, 60,000 dolyar lang ang ibinigay sa akin. Jiang Fan, salamat sa pagtatrabaho mo ng maigi ngayong taon. Ito na ang sahod mo. Brother Feng, noong una, nagkasundo tayo na magkasosyo sa tindahan, naglabas ka ng 50,000 dolyar na puhunan, at ako naman ang gumawa ng lahat ng trabaho. Hati tayo sa kita, nakalimutan mo na ba? Hati, akin ang tindahan. Ang puhunan ay galing kay Lola at ang mga customer ay galing naman sa subdivision. Bantay ka lang naman sa tindahan ko. Ang 60,000 dolyar ay sobra-sobra na para sa iyo. Sa buong taon na ito, ang bayad sa kuryente at tubig, pati ang pakikipag-usap sa mga tao, ako ang nag-asikaso at nag-abono sa lahat, hindi bababa sa 40 o 50,000 dolyar ang nagastos ko. Sa tingin mo ba, bantay lang ako sa tindahan? Jiang Fan, bakit ba napakahigpit mo sa mga bagay-bagay? Sige na, gawin nating swerte ang numero, 80,000 dolyar. Wala nang dagdag kahit isang kusing. Sige. Nga pala, nahihilo ang asawa ko sa sasakyan. Hindi niya matagal ang amoy ng hilaw na karne sa katawan mo. Kaya sa handaan sa bagong taon, huwag ka nang sumama sa amin pauwi. Sige po. Mas malakas ang benta ng karne tuwing bagong taon. Ito ang oras para kumita. Pagkatapos mong kumain, bumalik ka agad dito. Dapat may tao sa tindahan. Naintindihan ko po. Bukas na ang bisperas ng bagong taon, ubos na sigurado ang mga tiket. Hello? Papa? Xiaobao. Sabi ni Tito, maganda raw ang benta nyo ngayong taon. Pagod kayo sa buong taon. Kailan kayo makakauwi? Naghihintay na ang pamilya para sa bagong taon. Kailan ako babalik? Hindi ko pa masabi. Kapapanganak pa lang ng asawa mo, marami kayong magiging gastusin sa mga susunod na araw. Sumama ka na sa akin, ako ang maglalabas ng pera at ikaw ang magtatrabaho, hati tayo sa kikitain natin, hindi kita lalamangan. Hindi pa po sigurado. Sabihan mo kami kapag nakapagdesisyon ka na, susunduin ka namin ni Xiaobao. Sige po. Walang pahinga sa buong taon, 2:00 ng madaling araw kumukuha na ng paninda hapon na bago makahinga ng maluwag. Sa huli, sasabihan pa ako na tagabantay lang ako ng tindahan. Kung ganoon, magtatayo na lang ako ng sarili ko. Ang hirap ng negosyo ngayon. Bumaba na ng ganito ang upa, pero wala pa rin gustong kumuha. Sino po sila? Boss, magkano po ang upa sa tindahang ito? 300,000 dolyar sa isang taon. Ang mahal naman po? Doon sa tindahan ni Jiang Jingfeng, 130,000 dolyar lang kada taon. Ang 80,000 dolyar na nakuha ko, kasama ang mga naipon ko, higit 100,000 dolyar lang ang hawak ko. Iho, wala ka nang makikita sa buong kalsadang ito na may ganito kagandang pwesto. 3 pwesto ang pinagsama-sama rito. Dati ay nasa 400 hanggang 500,000 dolyar ito. Dahil magbabagong taon na at ayaw kong mabakante ito, kaya ganito na lang ang presyo. Hindi mo makukuha ang presyong ito sa ibang pagkakataon. Tama ang sinabi niya. Maraming tao sa kanto, mas malakas ang kita rito kaysa sa dati kong pinagtatrabahuhan. Malaki rin ang pwesto, kaya ko ring tumanggap ng pangmatagalang order mula sa mga restaurant. 100,000 dolyar lang ang pera ko ngayon. Kung papayag kayong paupahan ito, ang natitirang 200,000 dolyar, babayaran ko sa loob ng 6 na buwan. Kung seryoso ka talagang umupa. Sige, ganoon na nga. Heto ang susi. Kumpletuhin mo ang 200,000 dolyar sa loob ng 6 na buwan. Kapag hindi ka nakabayad, doble ang dapat mong bayaran. Alam ko ang ginagawa ko. Mukhang simple lang ang pagtitinda ng karne, pero umaabot sa 5 hanggang 600,000 dolyar ang benta buwan-buwan, at ang netong kita ay 100,000 dolyar. Kapag panahon ng okasyon, normal lang na kumita ng 30 hanggang 50,000 dolyar sa isang araw. Hindi aabot ng 6 na buwan, at mababayaran ko na ito. Jiang Fan, uuwi na muna kami ng hipag mo sa He County. Kung hindi ka makakakuha ng ticket, huwag ka na lang umuwi ngayong bagong taon. Bantayan mo na lang ang tindahan. Bata pa ang pamangkin ko, hindi pa niya matandaan ang mga bagay-bagay. Mag-focus ka muna sa tindahan ngayong bagong taon para kumita ng malaki, para mabigyan mo siya ng magandang kinabukasan. Ipababa ko Nakakuha na na ito. ako ng tiket. Sabi niya dati maganda ang negosyo kapag magbabagong taon, kaya huwag na raw akong kumuha ng tiket at sumabay na lang sa sasakyan niya. Ngayon, hindi na ako pwedeng sumakay, at parang ayaw na rin niya akong pauwiin. Bro, tagalungsod ng Jiang ka rin ba? Opo, Kung ganoon, magkababayan pala tayo. Bisperas na ng bagong taon bukas. Saan ka pa makakahanap ng tiket sa oras na ito? Hindi madali ang magtrabaho sa malayo. Gusto mo bang sumabay na lang sa sasakyan ko pauwi? sige po, maraming salamat po sa inyo. Nagtrabaho ako ng 1 taon pero nagkautang pa ng 200,000 dolyar. Pauwi na ako, pero wala man lang akong pambili ng panghanda. Talagang nakakahiya ako. Nandyan ka na pala? Papa? Masyadong mapagmataas si Jiang Jingfeng.
Sadya pa siyang bumili ng bagong sasakyan para magmayabang sa pag-uwi. Ngayon, ang buong pamilya ay iniisip na kasama niya ako at kumita rin ako ng malaki. Papa, Tara na, pumunta na tayo sa bahay ni Lola para sa hapunan ng bagong taon. Nandoon na kanina pa ang mga pinsan mo. Napakagaling talaga ng apo ko. 1 taon pa lang siyang nawala, pero nakabili na siya ng sasakyang nagkakahalaga ng 400 hanggang 500,000 dolyar. Siyempre naman po. Kapag nakabili na ng bahay si Jingfeng sa Hucheng sa susunod na taon, doon na tayong buong pamilya magbabagong taon sa Hucheng. Lola, tatay, nanay, tikman niyo po ito. Ito ay mga seafood na espesyal kong dinala galing sa Hucheng. Hindi ito basta-basta nabibili kung saan-saan. Sige, salamat. Akala ko pa naman ay hindi ka makakakuha ng tiket at hindi ka na makakauwi. Mabuti at nakabalik ka. Maupo ka na. Jiangfan, ngayong taon, salamat sa pagtulong mo sa kuya mo. Kaya siya kumita ng malaki. Itong si Tito ay magbibigay pugay sa iyo. Naku, hindi naman po. Ang batang ito ang nakinabang sa swerte ng kuya niya at sumunod lang para matuto. Tito, ano ba ang sinasabi niyo? Iisa lang ang kapatid ko. Kaya kung may kita, siguradong isasama ko siya. Jiangfan, magtrabaho kang mabuti sa susunod na taon. Subukan nating makabili ng bahay sa iisang subdivision. Madala natin doon si Lola para mamuhay ng maginhawa. Talagang pang boss ko magsalita. Ang lawak ng pananaw mo. Mukhang maayos nga. Kapag mahirap ang pamilya, pati kamag-anak ay nagiging bias. Kahit na ang mga magulang ko ang pinakamaraming nagsisilbi, pero sa mga mata ni Lola, ang pamilya lang ni Tito ang mahalaga. Anong nangyari? oo nga pala. Muntik na makalimutan ni sister-in-law. Ang mga ito ay mga branded na damit na pinaglakihan na ng anak ko. Sayang naman kung itatapon, tamang-tama na ibigay kay Xiaobao para isuot. Sige po, Wag na. Ang damit na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Hindi ito kayang bilhin ng mga manggagawang tulad nyo. Laging marumi at luma ang mga ibinibigay mong damit. Itinatapon mo sa amin na parang limos? Tapos gusto mo pang magpasalamat kami ng husto. ate, bata pa si Xiaobao, hindi niya kailangan ng ganito kaganda, bibili na lang kami ng kahit ano. Sige, hayaan mo na lang. Jiangfan, pagkatapos ng hapunan para sa bagong taon, bumalik ka agad sa tindahan at kumuha ka ng maraming order. May 200,000 dolyar na halaga ng mga produkto kay President Gu sa ika-8 araw. Magpakapagod ka muna, ihanda mo na ang lahat ng maaga at bibigyan kita ng malaking bonus sa susunod na taon. Naintindihan ko po. Itong magkapatid na ito. Ang ganda talaga ng samahan nila. Siyempre naman, mahirap makahanap ng taong handang tumulong at mag-angat sa'yo, hindi ba? Kung hindi dahil sa pagiging magkamag-anak, maraming tao ang nakapila para magpatulong kay Jingfeng. Mabait lang talaga si Jingfeng, kaya tinanggap niya siya. Lola, manigong bagong taon po. Tapos na kaming kumain, mauuna na po kami. Si Jingfeng na ang boss, pero siya pa itong mas mayabang. Totoo, ano bang problema ng pinsan mo? Nagmagandang loob na nga akong magbigay ng damit, tapos ganyan pa ang asal niya. Ganyan talaga ang pride ng mga mahihirap. Kung gusto niyang bumili ng mumurahing gamit para sa anak niya, hayaan mo siya. Masyado ka kasing mabait, sapat na ang 60,000 dolyar sa kanya. Pero dinagdagan mo pa ng 20,000 dolyar. May mga taong hindi marunong makontento, baka masanay siya at lalong maging gahaman. Pinsan ko pa rin siya. Tutulungan ko siya hanggat kaya ko. Pagbalik namin pagkatapos ng bagong taon, dadagdagan ko na lang ang trabaho niya. Malaki ang kinita natin ngayong taon. Makakapili na tayo ng mas magandang kindergarten para kay Xiaobao. Sa tingin ko, iyong pinapasukan ng anak ni Jingfeng ay maganda. Mayroon pa silang winter camp sa ibang bansa. Parang may mali sa iyo ngayon. Magkano ba talaga ang ibinigay niya sa iyo? 80,000 dolyar. Magkano? Iyon lang. 80,000 dolyar lang? Hindi ba't usapan natin ay ang isa ang maglalabas ng pera at ang isa ang magtatrabaho at ang kikitain ay hati kayo? Kinalabasan ay ikaw ang nagpagod ng husto. Pero naging tauhan ka lang pala niya. Pupuntahan ko sila para makipagtuos. Hindi siya nakipagtalo kanina sa hapag? Siguradong may sarili siyang plano. Sa tabi ng tindahan ng Jiang Jingfeng, kumuha ako ng pwesto at balak kong magsarili. Kapag kumita na ako, pag-aaralin ko si Xiaobao sa Hucheng na kindergarten at hindi na niya kailangang magsuot ng mga pinaglumaan. Sige, kung ganoon, pero ang hawak mong pera, sapat ba para sa pwesto? Nagbayad na ako ng 100,000 dolyar, may utang pa akong 200,000 dolyar at usapan na babayaran ko iyon sa loob ng 6 na buwan. 200,000 dolyar. Napakalaking bagay nito, bakit hindi ka muna kumonsulta sa pamilya? Buong taon siyang nagpagod. Bisperas pa naman ng bagong taon ngayon. Hayaan muna natin siyang makapagpahinga sa bahay ngayong gabi. Hindi ko naman siya pinagbabawalang magpahinga. Pero hindi biro ang 200,000 dolyar. Aalis ka na bukas? Opo, Sige, uwi na tayo. At mag-inuman tayong dalawa. patawad po.
dahil pinag-aalala ko pa kayo ni Mama. Ito ang inipon namin ng mama mo. Para sa pagtanda namin, hindi ito kalakihan. 80,000 dolyar lahat ito. Sa pagbubukas ng tindahan, kailangan ng pampaayos, pambili ng gamit, at pang-stock. Lahat iyan kailangan ng pera. Kunin mo na ito. Ito ang perang itinabi niyo para sa emergency? Ako ang may utang, kaya ako na ang magbabayad nito? Ano bang pinagsasabi mo? Nag-iisa ka naming anak ng nanay mo, kaya sa iyo rin ang lahat ng sa amin. Ikaw na ang aasahan namin sa pamilyang ito. Sige po, Ang perang binigay mo noon para sa kasal, pati na ang dote ko na 12,000 dolyar. Masyadong malaki ang tindahan. Siguradong hindi mo kakayanin mag-isa. Mas mapapadali ang trabaho kung sasamahan kita. Xiaobao, Kami na ang bahala kay Xiaobao. Kapag maayos na ang takbo ng tindahan, pupunta kami roon ng tatay mo para tulungan kayo. Kaluluto lang ng dumplings, kumain muna kayo bago umalis. Halos tapos na ang pag-aayos. Sasamahan kitang kumuha ng mga paninda bukas ng 2:00 ng madaling araw. Pagbalik natin ay pwede na tayong formal na magbukas. Magpahinga ka na ng maaga pagkatapos nito. sige. Xiaofan, nakabalik ka na ba sa Hucheng? Opo, nandito na ako. Bantayan mong mabuti. Puro malalaking order ang darating sa mga susunod na araw. Kung susuwertehin tayo, ang isang order ay katumbas na ng kikitain natin sa loob ng kalahating buwan. Naintindihan ko po. Nga pala, huwag mong gagastusin kung saan-saan ang pera mo. Para sa 200,000 dolyar na halaga ng mga gamit ni President Gu sa ikawalo, ikaw muna ang mag-abono sa pambili at babayaran na lang kita pagbalik ko. Sariling tindahan naman natin ito, hinding-hindi ka lalamangan ni Kuya. Hello, pinatayan ako? Baka aksidente lang na napindot. Sa pagsasama natin bilang magkapatid, ako ang sa pera at ikaw ang sa pagod. Pagdating ng oras ay hahatiin natin ang kita, hinding-hindi kita bibiguin. Magbabantay ka lang naman sa tindahan, malaki na ang 60,000 dolyar para sa iyo. Sister-in-law, ito ang mga branded na damit na pinaglakihan na ni Wanwan. Sakto lang ito para kay Xiaobao. Simula ngayon, ang bawat sentimong kikitain ko ay para sa sarili ko na. Xiaojiang, lumipat na ba kayo ng pwesto? Ang laki na nito. Xiaojiang, sa inyo talaga ang pinakasariwang karne. Maliit at luma na ang lumang tindahan, kung hindi lang dahil sa tiwala ko sa iyo, ay hindi ako laging pupunta rito. Auntie, ano po ang order niyo ngayong araw? 1 kilo ng beef shank at 1 kilo ng premium ribs. Lahat ay 76 na dolyar. Xiaojiang, napakaganda ng bago mong tindahan. Malaki siguro ang ginastos mo rito? Dati kasi ay maliit lang ang tindahan mo. Gusto sana kitang tulungan kumuha ng mga malalaking hotel, pero wala akong lakas ng loob. Ngayon ay sakto na. Ang restaurant ng Pinghan sa stocks ngayong bagong taon. Kailangan nila ng hindi bababa sa 100,000 dolyar na halaga kada araw. Tanggapin mo ba? Auntie, kaya niyo po ba talaga akong ikonekta sa kanila? Madali lang yan. Pero kasi, may dati na silang supplier. Ito ay pansamantalang dagdag na order lang, pero malaking bulto ito. Kaya mo bang mag-supply? 100,000 dolyar na benta kada araw? Ang tubo ay nasa 2 hanggang 30,000 dolyar. Siguradong kikita ako ng mahigit 100,000 dolyar sa loob ng 1 linggo. Walang problema. Ako mismo ang pupunta sa katayan. Sisiguraduhin kong sariwa ang ide-deliver ko araw-araw. Naniniwala ako sa iyo. Kapag nakasama mo na ang restaurant ng Pinghan, hindi ka naman mamumroblema sa mga order ng hotel sa hinaharap. Nga pala, nag-away ba kayo ng pinsan mo? Opo, Matagal ko na yung napansin. Mabulaklak siyang magsalita at puno ng panlilin lang. Alam ba niyang nagbukas ka ng ganito kalaking tindahan? hindi po. Malalaman din niya pagbalik niya pagkatapos ng bagong taon. Sige, manonood ako ng magandang palabas pagdating ng oras na iyon. Jiang Fan, kumusta ang benta ngayong araw? Maayos naman po. Kulang ang stocks ng mga restaurant ngayon, kumuha ka lang ng kumuha ng mga order. Lalo na sa ikawalo, may 200,000 dolyar na order para sa anniversary ng President Gu. Huwag mong Naintindihan mo? kalimutang ihanda ng maaga. Ito ba ang pinsan mong nagbabantay ng tindahan para sa iyo? Mukhang-mukha namang mabait. Pero, kailangan mo pa ring mag-ingat. Huwag mong hayaang malaman niya ang pasikot-sikot. Baka mainggit siya sa kinikita mo. Pa, huwag kayong mag-alala, wala siyang magagawa. Wala siyang pera at walang kakayahan. Kung hindi ko siya tinulungan, siguradong kung saan-saan lang. Yan nagtatrabaho ngayon. Halika, tikman mo itong alak na dinala ko galing sa Hucheng. Nagrenta ako ng van. Dahil malaki ang kargamento ngayon, kailangan nating dumaan sa 3 katayan. Kumain ka muna para Sige. hindi malipasan ng gutom. May sakit ba ang baboy na ito? O lumang stock na? Paano mangyayari iyon? Jiang Fan,
Isang taon na tayong nagtutulungan, hindi ka pa ba nagtitiwala sa akin? Gusto mo ng ganoon karaming supply, hindi ko agad iyon maibibigay ng buo. Hindi lang masyadong maganda ang itsura nito, pero kapag hinalo mo, walang makakapansin. Kung kulang ang stock, sabihin mo lang, pero kung lolokohin mo ako gamit ang mga reject, hindi na natin kailangang magtulungan pa. Pare, ikaw ba ang nagsusupply kay restaurant ng Ping-an? Ang mga karne ko ay garantisadong dekalidad. Ako rin. Kapag nakakuha tayo ng kontrata kay restaurant ng Ping-an, magiging mabili na rin ang mga karne mula sa planta namin. Sige, Jiang Fan, ako nga po. Lahat ng ito ay bagong katay lang, tingnan niyo po. maganda ang kalidad, sariwang-sariwa. Salamat sa pagod mo. Ito ang $100,000 para sa bayad. $100,000? Pagkatapos ibawas ang puhunan, kumita ako ng $20,000 noong nakaraang taon, nagpakapagod ako ng husto. Pero 80,000 lang ang nakuha ko sa buong taon. Kaya pala, ang sarap sa pakiramdam ni Jiang Jingfeng na nakaupo lang sa shop at tumatanggap ng pera araw-araw. Mula alas 2 ng madaling araw hanggang ngayon, hindi ka pa nakakapikit, ako na ang magmamaneho, matulog ka muna. Sige, gisingin mo ako pagdating sa tindahan. Hello, President Gu. Ang orihinal na $200,000 na halaga ng order ko para bukas, dagdagan mo pa ng $100,000. Kaya mo ba itong asikasuhin? Kung hindi, maghahanap ako ng iba. Kaya po, kayang-kaya. Huwag po kayong mag-alala. Para ito sa anibersaryo ko, puro mahahalagang panauhin ang darating, kaya hindi pwedeng magkamali. Kapag pumalpak ito, kailangang magbayad ng 10 beses na multa base sa kontrata. Matagal na tayong nagtutulungan. Hindi niyo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Ang lahat ng paninda ay kinuha ng tauhan ko mula sa katayan kaninang madaling araw. Sinisiguro kong sariwa at nasa oras ang mga ito. Bakit biglang dumami ang order? Paano kung hindi natin kayang ibigay lahat? Ano ang ikinakatakot mo? Puntahan lang ni Jiang Fan ang iba pang mga katayan. Dati naman ay madalas siyang nagpupuyat kapag may malaking order. Nasaan na ba ang taong iyon? Teka, ang payment code sa tindahan ay sa akin. Ilang araw nang bumalik si Jiang Fan sa Hucheng, bakit kahit isang kusing ay wala akong natatanggap na bayad? Hindi ba't pinagamit mo sa kanya ang sarili niyang pera para sa mga paninda? Ang mga bayad sa paninda nitong mga nakaraang araw, siguradong nasa kamay niya pa ang lahat ng iyon. Parang may hindi tama kay Jiang Fan itong mga nakaraan. Hindi kaya balak niyang tumakas? Kapag hindi natin naibigay ang order para sa President Gu, ang $300,000 na halaga ng paninda ay magkakaroon ng multa na $3,000,000. Sa itsura niyang iyan na parang walang laban, paano siya makakatakas? Sa bagay, parehong-pareho sila ng ugali ng pangalawa kong tito, masyadong sunod-sunuran. Noong niloko ko siyang makipagsosyo sa akin, isang taon siyang nagpakapagod pero $80,000 lang ang ibinigay ko. Hindi ba't bumalik pa rin siyang parang maamong tupa para magtrabaho sa akin? Bilisan mo at samahan mo akong mag-rank up sa laro. Sige po. Tapos na ang pag-aayos ng mga paninda, bakit hindi mo ako tinawag? Kung hindi ko pa sinubukan, hindi ko malalaman kung gaano kahirap ang mag-isang nagbubuhat noong nakaraang taon. Narito ako para tulungan ka, kumain ka na, magsisimula na ang klase mamaya. Bukas na ang bagong tindahan, may diskwento sa mga sariwang karne. Susu, hindi kita bibiguin. May promo sa pag-top up para sa mga sariwang karne, halikayo at tingnan nyo ito. Hindi ko akalain na ganito karaming suki. Ang lahat ay pumunta rito para sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, kumita na tayo ng ilang $10,000. Anong problema? Kapag pumalya ang order ni President Gu na $300,000 sa ikawalo, ang multa ay $3,000,000. Masamang tao siya, pero ayaw ko siyang mawalan ng lahat. Kung lilinawin ko na ngayon, may oras pa siyang humanap ng ibang supplier. Hindi na kailangang umabot sa puntong magkaaway ang magkamag-anak o masira ang pamilya. Hindi na kailangan. Basta sigurado ka sa desisyon mo. Hahaha. Brother-in-law, makinig ka sa ate mo. Kumikita ang meat shop mo ng mahigit $2,000,000 sa isang taon. Pagkatapos ng bagong taon, sasama na ako sa iyo sa Hucheng. Madumi at nakakapagod ang trabahong iyon. Kailangang lumabas araw-araw ng madaling araw para kumuha ng paninda. Kaya mo ba ang hirap na iyon? Brother-in-law, bayaw mo ako. Mas pipiliin mo pang isama ang isang pinsan na ibang tao kaysa sa akin. Tama, hindi na bata si Xiao Liang. Kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon. Sige, sumama ka sa akin pagkatapos ng bagong taon. Bibigyan kita ng $20,000 kada buwan. Ang trabaho mo ay bantayan si Jiang Fan para hindi siya magtamad-tamaran. Masyado kasing mabait ang batang iyon, madaling utuin. Sige po, brother-in-law, sinisiguro ko sa iyo na babantayan ko siyang mabuti. Xiaojiang, nakita kong sarado ang dati mong tindahan, akala ko ay tumigil ka na, lumipat ka lang pala sa bagong pwesto.
Mas maliwanag ang pwestong ito at mas kumpleto ang mga karne kaysa dati. Uncle Liu, matagal na tayong hindi nagkita. Gaya pa rin ng dati, kalahating kilo ng liempo, mas maraming taba kaysa laman, hihiwain ng manipis, di ba? Oo, dagdagan mo na rin ng 300 gramo ng brisket, hiwain mo ng manipis para sa akin. Kampante talaga akong bumili sa iyo dahil maganda ang karne at tapat kang tao. Basta bumalik-balik lang po kayo. Sige po. Ang average na benta sa mga tingi ay 23,000 dolyar at ang netong kita ay 5,000 dolyar. Ang 30,000 dolyar na ginastos sa renovation at mga kagamitan nitong nakaraang 2 araw, mababawi na sa loob ng wala pang 1 linggo. Hello, President Gu. President Jiang, ang 300,000 dolyar na halaga ng mga produkto para bukas ng umaga, maide-deliver ba iyon? Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong darating iyon ng on time. Sinadya naming pumunta rito ng asawa ko para bantayan ito. Ipahahanda ko na ang mga produkto ngayong gabi. Maghahating gabi na. Bakit naisipan mo pang pumunta rito? Para sa 300,000 dolyar na malaking order bukas, siguradong nagbabantay sa tindahan si Jiang Fan. Bilang boss, kailangan kong magpakita rito para hindi siya magtanim ng sama ng loob o palihim na magtamad-tamaran. Kuya, empleyado lang siya. Magagawa pa ba niyang lokohin kayo? Tama. Sa tingin ko ay masyado ka lang nag-iisip. Ilang araw na ring nakabalik si Jiang Fan. Bakit hindi pa rin tinatanggal ang papel na ito? Hindi kaya niloloko ka lang niya na nagtatrabaho siya. Pero ang totoo ay lumalabas sila ng asawa niya. Subukan lang niya. Ibabawas ko ang lahat ng sahod niya. Maniwala ka. Anong oras ba siya nag-text? Mula ngayon, magtatrabaho na ako ng mag-isa, magkanya-kanya na tayo ng diskarte. Brother-in-law, anong nangyari? Ginalit ka ba ng batang si Jiang Fan? Mag-isa? Magkano lang ang pera niya sa bulsa? Tapos maglalakas loob siyang mag-isa. Tingin ko ay nababaliw na siya. Anong ibig mong sabihin? Talagang maglalakas loob siyang mag-isa? Sinabi ko na sa iyo noon pa, tinatrato mo siyang parang tunay na pinsan, pero ginagawa ka lang niyang tanga. Ngayon, ayan na, napahamak ka na sa ginawa niya, di ba? Bisan mo, tawagan mo siyang muli. Tumawag ka na. Kailangan ni President Gu ng 300,000 dolyar na halaga ng mga produkto mamayang alas 6 ng umaga. Kapag hindi natin na ibigay iyon, tapos na tayo. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba ayaw kong tumawag? Hindi niya sinasagot. Bakit mo sinisigawan si ate? Tumahimik ka rin. Wala kayong ibang ginawa kundi sirain ang lahat. Halo? Halo? Jiang Fan, may mukha ka pang iharap para tumawag. Pumunta ka rito at ihanda ang mga produkto para kay President Gu. Kundi ay talagang pagbabayarin kita. Boss Jiang, si Laoli ito. Laoli? Oo. Kumukuha si Jiang Fan ng mahigit 100,000 dolyar na halaga ng mga produkto araw-araw. Matagal na tayong nagtutulungan. Huwag mo naman akong iwan dahil lang sa isang beses na pagkakamali sa karne at sarilinin ang lahat ng kit. Mahigit 100,000 dolyar na halaga ng mga paninda. Kailan pa nagkaroon ng shop natin ng espasyo para sa ganito karaming stock? Hindi ba lumipat na kayo sa mas malaking shop? Doon sa kanto ng intersection, napakaliwanag ng karatula. Nakasulat doon ay sariwang karne ng Jiang. Bulag ka ba? Mag-ingat ka. Umalis ka sa daan. Jiang Fan? Jiang Fan, buksan mo ang pinto. Saan ka kumuha ng pera para rentahan ng ganito kalaking shop? Kung kaya mong magrenta, bakit ako hindi? 80,000 dolyar lang ang pera mo. Paano nagkasya iyon para dito? Jiang Fan, lumabas ka at magpaliwanag. Kailangang matanggap ang mga order ni President Gu bago ang alas 6. Kung ngayon mo lang nabasa ang mensahe, bilisan mong makipag-ugnayan sa katayan para makumpleto ang mga produkto. Aabot pa tayo. Hayaan mo na siya. Magpahinga ka muna. Ngayon ang huling araw ng pagde-deliver kay restaurant ng Ping-an. Nakipag-ayos na ako sa katayan para sa pagpapadala. Diretso na tayong kukuha ng mga produkto sa alas 2. Sige. Hoy, hindi ba gusto mong mag-supply sa akin kanina? Kailangan ko ng 300,000 dolyar na halaga ng mga produkto. Ngayon na agad. Ay, Boss Jiang, pwede naman sana. Pero ang 300,000 dolyar na halaga, hindi talaga kayang buuin ang planta ko. Pinakamataas ng 100,000 dolyar na halaga. Gaya ng dati, mataas ng 10% sa presyo sa merkado. Lahat-lahat ay 111,000 dolyar. Hindi mo na nga mabuo ang order. Nagagawa mo pang magtaas ng presyo? Boss Jiang, nung nagtulungan tayo noong nakaraang taon, ganito na talaga ang presyo. Pinakamataas na kalidad ng karne ang binibigay ko. Dapat lang na mas malaki ang ibigay mong kita, di ba? Bakit? Gusto mong bawiin ang usapan? Kukunin ko.
Kung wala kang magagawa, wala rin akong magagawa. Wisit, saan ko kukunin ang natitirang 200,000 dolyar na halaga ng mga produkto? President Gu, tungkol sa order niyo na karne, maaari po bang bigyan niyo pa ako ng kaunting oras? Dito sa panig ko, ginagawa ko ang lahat para makumpleto ito. Bilisan mo dapat. Wala akong gaanong oras para hintayin ka. Boss Jiang, ang usapan natin, alas 6 ng umaga, 300,000 dolyar na halaga ng karne ay dapat na maihatid sa kusina ng restaurant sa takdang oras. President Gu, pasensya na po talaga. Masyadong mahigpit ang supply sa Katayan ngayon. Marami pa po akong kulang at pilit ko pa rin itong kinukumpleto. Alam ko namang mahirap ang supply ngayon, kaya nga maaga akong nag-order sa iyo. Alas 6 ang huling palugit. Naghihintay ang buong kusina sa karning iyan para sa paghahanda. President Gu, baka naman po pwedeng makahingi ng pabor. Hanggang alas 12 na lang ng tanghali. Pwede po ba? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para siguradong makumpleto ang order at hindi maantala ang trabaho niyo. Boss Jiang, ika-10 anibersaryo ito ng restaurant ko at puro mahahalagang kliyente ang darating. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Kung dahil sa iyo ay masira ang anibersaryo ko, sunod tayo sa nakasaad sa kontrata para sa 10 beses na multa, 3 milyong dolyar na walang kulang kahit 1 sentimo. Sinabi ko na sa iyo noon pa, sapat na ang 60,000 para sa kanya, pero nagpakitang gilas ka pa sa pagiging galante, at kung ano-anong sinasabi tungkol sa pagkakaibigan, pinilit mong magbigay ng 80,000. Ngayon, tingnan mo, naging gahaman na siya, nasolo na siya sa trabaho, at iniwan ka na lang dito na mag-isang naghihirap. Masaya ka na? Tumahimik ka. Walang humihingi ng opinyon mo. Huwag ka nang manggulo rito. Ako pa ang nanggugulo? Hindi naman ako ang nanloko sa'yo, kundi ang sarili mong kahangalan. Akala mo kasi ay kontrolado mo ang lahat, pero nagkamali ka sa pagkilala sa mga tao, at ngayon ay ako pa ang sinisigawan mo. Lola, Apo, naihanda na ba ni Jiang Fan ang mga paninda para sa iyo? Hindi ba ito makakaabala sa negosyo mo? Lola? Si Jiang Fan po. Siya po nagsolo na siya sa trabaho. Ang walang utang na loob na iyon. Wala siyang konsensya. Kung ayaw na niya, di huwag. Ano bang malaking problema doon? Kahit ano pa ang mangyari, ang panganay na apo ko ang pinakamagaling. Kahit wala siya, kaya mong patakbuhin ang tindahan ng mag-isa. Ako ang gagawa. Lola, napakadumi at napakabaho sa Katayan. Kahit minsan ay hindi pa ako nakakapunta doon. Sana man ako kukuha ng panindang nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. Paano namang hindi ka makakahanap? Magtanong-tanong ka sa iba pang mga Katayan. Humingi ka ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan. Siguradong makukumpleto mo rin iyan. Maghanap ng tao, maghanap ng tao. Kung makakahanap lang ako, hindi na sana ako nagpapanik dito. Buisit. Sandali. Ang telepono, nasaan ang numero ng Katayan na iniwan ni Jiang Fan noon? Nasaan ang phone book? Brother Feng, ito ang mga mapagkakatiwalaang Katayan. Sa malapit, bukas ay pupunta tayo doon para mag-inspeksyon. Dapat ay sariwa ang karne. Kahit na mas mataas ng kaunti ang puhunan, kailangang mapanatili ang ating mga tapat na mamimili. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang mag-isa. Bukas, kasama ko ang ate mo, magbabakasyon kami at magmamaneho sa malayo. Wala akong oras para samahan ka sa maruruming trabaho na iyan. Hello? Si Boss Zhang ba ito? Kailangan ko ng mga paninda. Kailangan ko agad ng 300,000 dolyar na halaga ng paninda. Ngayon na mismo. Xiao Jiang, tumawag lang sa akin ang pinsan mo para bumili ng karne. Sa itsura niyang mukhang taranta, mukhang nagmamadali siyang kumuha ng paninda. Sabi niya, kailangan niyang makalikom ng 300,000 dolyar na halaga ng magandang klase ng karne sa loob ng isang gabi. Kung ikaw ang gagawa nito, ayos lang. So siya na kahit pinto ng Katayan ay hindi pa nakakapasok, siguradong lolokohin lang siya ng husto ng ibang tao. Suso, magpahinga ka muna. Ako na ang tatapos sa iba. Hay, seryoso. Sobra talaga ang pagiging hangal niya sa sipag mong kapatid at sa laki ng perang kinita niya dahil sa iyo. 80,000 dolyar lang ang ibinigay niya sa iyo. Ano bang iniisip niya? Ayaw na ayaw kong makipag-usap sa mga taong hangal na nga. Masama pa ang ugali. Nangyari na ang lahat? Huwag na nating pag-usapan? Kuya Zhang, pupunta na ako sa susunod na kukuhaan ng paninda. Sige, sige. Mag-ingat ka sa daan. Sa wakas, dumating ka rin, Boss Jiang?
Kuya, pakisuri po ang mga produkto. Hindi na kailangang suriin ang mga dala mo. Napakaganda ng mga feedback ng mga customer nitong mga nakaraang araw. Sabi nila ang karne sa mga putahe natin ay mas masarap kaysa dati dahil lahat yan sa tulong mo. Mabuti naman kung ganoon. Ipasok ko muna ang mga produkto. Sandali lang, huwag kang magmadali. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw kang gumigising ng maaga para mag-deliver. Pagod ka na rin. Magpahinga ka muna ngayon. Hayaan mo silang magbuhat niyan. Brother, may magandang balita ako sa iyo. Sa tingin ko sa plano ng boss, balak niyang pumirma ng long-term supply contract sa iyo sa susunod na taon. Kagbubukas lang ng bago mong tindahan, pero napansin ka na agad ng boss. Maraming salamat po sa pag-aalaga, kuya. Wala yon, huwag kang mahiya. May isang kaibigan ako na nagbukas ng isang chain restaurant. Nagsisimula pa lang ang bago niyang branch at kailangan niya ng maaasahan at stable na supplier na katulad mo. Hindi problema ang pera, pero dapat ay dekalidad ang mga produkto. Kuya, ano po ito? Tuwing bago mag-alas 7 ng umaga, mag-deliver ka sa hangcheng 30,000 dolyar bawat biyahe. Kung maganda ang produkto, bayad agad. Pero kung hindi maayos ang kalidad, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Tatanggapin mo ba ang trabahong ito? Dapat maihatid bago mag-alas 7, 2.5 oras ang biyahe. Kaya dapat makaalis na tayo bago mag-alas 4:30. Magkakarga ng gamit ng alas 2, kailangan pa nating mag-supply sa tindahan at sa iba pang mga order. Sobrang gahol na tayo sa oras. Kapag nagkaproblema sa listahan ng mga order, wala tayong kikitain kahit isang kusing, sayang lang ang pagod natin. Hindi ako pwedeng tumanggi. 4 hanggang 5,000 dolyar ang kikitain ko rito. Hindi na makapaghintay ang utang at ang pag-aaral ni Xiaobao. Gagawin ko. Sige, ayos. Ang baho naman. Mag-hire ka na nga ng magde-deliver. Hindi na ako sasama sa susunod. Tabingi ang mga lobong iyon, iurong niyo sa gitna. Sige po, President Gu. President Gu, kumusta po kayo? President Gu, ang mga gamit, nakumpleto ko na po ang lahat. Nandiyan na po lahat sa loob ng sasakyan. Bakit ikaw ang naghatid ng mga gamit? Nasaan si Jiang Fan? Hi, President Gu. Huwag mo nang itanong. Nakita niyang maganda ang negosyo ko at malaki ang kinikita kaya naging interesado siya at nagtayo na ng sarili niyang negosyo. Suriin mo ang mga produkto at tingnan mo kung maayos ang kalidad. President Gu, mukhang maayos naman ang mga karne sa ibabaw. Mukhang sariwa pa. Teka, mali ito. President Gu, mga lumang karne na ang nasa ilalim. At ang amoy nito, mukhang karne na ito ng may sakit na baboy. Jiang Jingfeng, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng tindahan ko. Puro mahahalagang panauhin ang darating, tapos ganitong karne ang ibibigay mo sa akin. President Gu, huwag po kayong magalit. Sapat naman ang dami. Ibababa ko na lang po ang presyo para sa inyo. Pakuluan na lang po ng mas matagal na mga kusinero. Dagdagan ng maraming pampalasa. Siguradong hindi iyon mapapansin ng mga bisita. Hindi mapapansin? Akala mo ba ay wala silang panlasa? Nakasulat ng malinaw sa kontrata na dapat ay maayos ang kalidad at nasa oras ang pagdating. Ang sinumang lumabag ay magbabayad ng 10 beses na halaga, 3 milyong dolyar. Kung hindi mo kayang magbayad, magkita na lang tayo sa korte. Hello? Jiang Fan, gusto mo bang mapahamak ang kuya mo? Mabuti ang pakikitungo niya sa iyo, dapat ay marunong kang tumanaw ng utang na loob. Lola? Kumita siya ng mahigit 2 milyong dolyar. Pero 80,000 lang ang ibinigay niya sa akin. Kahit na, hindi ka dapat nagtatrabaho ng mag-isa. Kung hindi dahil sa kuya mo, makakapunta ka ba sa Hucheng? Marami siyang binubuhay na pamilya. Nasisikmura mo bang makita siyang mabaon sa utang? Hindi ba't nagbukas ka ng sarili mong tindahan? Kung may konsensya ka pa, ibigay mo iyan sa kuya mo. Trabaho ka na lang ulit para sa kanya. Binalaan ko na po siya, iniwan ko pa sa kanya ang numero ng katayan. Siya ang gumamit ng karneng may sakit para manloko, halos masira na niya ang anibersaryo ng kliyente. Ang galing mo talaga. Sumasagot ka pa ng pabalang. Kasalanan ito ng mga magulang mo. Masyado kanilang kinunsinti, kaya naging suwail ka. Lola, kayo po ang nagpalaki sa kanya ng mali. Nagmamaneho po ako? Ibababa ko na ito? Walang galang. Binabaan pa ako ng telepono. Kahit ang pinakamabait na tao, ay napupuno rin. Sabi ko na sa inyo, na huwag masyadong maliit ang ibigay. Ngayon, tingnan nyo, 3 milyong dolyar ang multa. Lahat ng kinita nung nakaraang taon ay nawala lang. Bakit mo sinisisi ang paborito kong apo? Walang utang na loob itong si Jiang Fan. Naiinggit siya sa kakayahan ng kuya niya, kaya sinadya niyang ipahamak ito. Tama, kulang pa ba ang 80,000? Kailangan bang ibigay sa kanya ang lahat? Sige, guluhin nyo pa.
Ipagpatuloy niyo lang ang panggugulo. Balang araw ay masisira ang pamilyang ito dahil sa inyo. Ang mahalaga ngayon, kailangan kumuha si Jiang Jingfeng ng kalahati ng pera. Humingi ng tawad kay Jiang Fan, dating suki ang boss na iyon. Siguradong maaayos ito ni Jiang Fan. Kalahati? Mahigit $1 milyong iyon. Pinahamak niya ang anak ko, tapos gusto niyo pang ang anak ko ang magmakaawa sa kanya? Tama. Walang kasalanan ang apo ko. Sige, maghintay na lang kayo. Kapag si Jiang Jingfeng ay nabaon na sa napakaraming utang, tsaka kayo bumalik dito. Ikaw ba si Jiang Fan? Opo. Pakitingnan po ang mga produkto. Sariwang-sariwa. Sabi ng kaibigan ko, ay tapat kang tao. At kahit gaano karami ang order, ay garantisadong maganda ang kalidad. Akala ko nagbibiro lang siya. Maliit na negosyo lang po ito. Umaasa lang kami sa mga rekomendasyon ng mga suki. Sige, na-transfer ko na ang $30,000. Pakitingnan na lang. Natanggap ko na po. Salamat po, boss. Dito sa tindahan ko ng wonton, ang kalidad ng karne ang pinaka-importante. Boss Jiang, mula ngayon, mag-deliver ka rito araw-araw ng on time. Sa susunod, ipapakilala kita sa iba ko pang mga kaibigang nasa catering business para sabay-sabay na tayong kumuha ng supply. Sige po. Maraming salamat po sa tulong niyo, boss. Pareho naman tayong makikinabang. Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Magtulungan tayo para pareho tayong kumita. Opo. Landlord, bago magbagong taon lang ako nagbayad ng renta. Ngayong hindi na makausad ang negosyo ko. Bakit hindi pwedeng ibalik ang renta? Hindi talaga pwedeng ibalik. Humanap ka agad ng papalit sa iyo sa renta. Kung hindi ay ituloy mo lang ang pagtitinda. Hindi pwedeng mabawasan ang renta kahit 1 sentimo. Dapat lang na humanap ng papalit. Napakabaho ng tindahang ito. Ayaw kong magdusa rito araw-araw. Tumahimik ka nga. Huwag ka nang manggulo rito. Bakit ka sumisigaw? Kung nakinig ka lang sana sa akin at naging mas maingat, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ngayong may utang na tayong $3 milyong, pasalamat ka at hindi pa kita sinusukuan, tapos magagalit ka pa sa akin? Mag-divorce na tayo. Alam kong iyan na ang matagal mong gustong mangyari. Sige, maghiwalay na tayo. Hindi ako natatakot. Sa negosyo ng sariwang karne, pinakamasama ang masira ang reputasyon mo. Masyadong malaki ang gulo na ginawa mo noong araw na iyon. Sayang lang kung itutuloy mo pa ang pagbukas ng tindahang ito. Ipaubaya mo na ito sa iba ng maaga para mabawasan ang lugi mo. Nagpapatakbo kami ng may katapatan. Tiyak na mas lalong lalago ang tindahang ito. Nga pala, sikat na ang tindahan ng pinsan mo ngayon. Kung talagang wala kang pambayad sa utang, bakit hindi ka na lang magtrabaho para sa kanya? Magkapamilya naman kayo. Mabait at malambot ang puso niya. Siguradong tatanggapin ka niya. Hahaha, tatanggapin ako. Hahaha, tatanggapin? Boss, ang dami ninyong karne. Hindi na ito magiging sariwa kung hindi nyo agad maibebenta. Paano nyo ito gagawa ng paraan? Huwag kang mag-alala. Hindi sila nawawala ng tinda. Karaniwan ay ubos na ito pagdating ng 1:00 o 2:00 ng hapon. Mawawalan ka na kapag nahuli ka. Tama, ang mga tinda namin ay bagong katay sa araw na ito. Sariwang karne lang at hindi kami nagbebenta ng luma para makasiguro ang lahat sa kinakain nila. Narinig nyo ba iyon mga suki? Kailangan pang pumila ng mahaba para lang makabili? Ibig sabihin ay talagang maganda ang karne rito. 20 minuto na akong nakapila. Sa wakas ay malapit na ako. Huwag po kayong magmadali. Pumila lang po tayo ng maayos. Makakabili ang lahat ng sariwang karne. Susu, alam mo ba kung pagkatapos nating alisin ang puhunan, magkano ang kinita natin? May tubo na tayo. At mas malaki pa ito kaysa sa inaasahan natin. Ang dami niyan. Ibig bang sabihin ay mababayaran na natin ang ating mga utang? Oo, medyo hihina ang negosyo pagkatapos ng bagong taon. Magtabi tayo ng sapat na puhunan para sa mga paninda at upa. At sa susunod na buwan, ang $200,000 na utang ay tuluyan na nating mababayaran. Napakabuti. Napakasaya ko talaga. Salamat sa pagtitiis mo. Sa mga panahong ito, maraming gabi kang nagpuyat, kasama ko, at dumanas ng maraming hirap. Hindi iyon hirap. Ikaw ang mas nahirapan. Sa susunod, sa wakas ay hindi ka na masyadong ma-stress na kailangan mo pang bumangon sa kalagitnaan ng gabi. Huwag ka nang umiyak. Dahil sa magandang balitang ito, kailangan na nating sabihan agad sina mama at papa para sumayarin sila. Opo,
Papa? Papa? Andito lang si Papa, Xiaobao. Sa araw ng Lantern Festival, pumunta kayo ni na Lolo at Lola sa Hucheng, okay? Sige po. Pa, Ma, may magandang balita ako sa inyo. Mababayaran na natin agad ang lahat ng utang natin. Hindi pa po kayo nakakapunta rito sa Hucheng, kaya pumunta kayo rito sa ika-15 ng Enero para manood ng mga parol. Ang galing mo, hindi ka talaga nagmana sa iba, anak kita. Nakaipon ka agad ng 200,000 dolyar. Napakagaling talaga ng anak ko. Hindi ito naging madali. Tama na. Bakit ka umiiyak sa harap ng bata? Baka pagtawanan ka pa niyan. Nakakahiya si Lola. Hindi na lang ako pupunta. Hayaan mo ang papa mo na mag-asikaso ng negosyo, magluluto na lang ako ng nilagang tadyang dito sa bahay para may mahigop kayo pagbalik nyo. Ma, hindi naman po pwede iyon. Hindi nyo ba gustong makita ang itinayong tindahan ni Jiang Fan? Miss na po namin kayo. Totoo po yun, Ma. Gusto ng mga bata na pumunta ka, kaya sasama tayo. Sige, sasama na ako sa papa mo. Yay! Ang saya! Pupuntahan natin si Papa. Pupunta tayo kay Papa. Ma, bakit po kayo napadpad dito? Naalala niyo pa palang may nanay kayo? Pamilya ng pangalawang anak. Huwag naman kayong maging walang konsensya. Ma, malinaw na si Jing Feng ang kumuha ng bulok na karne para lokohin si President Gu at walang kinalaman si Jiang Fan dito. Huwag mo akong idaan sa ganyang usapan. Pangalawa, kung itinuturing mo pa rin akong ina, tawagan mo ang anak mo at papuntahin mo siya para magpaliwanag kay President Gu. Sabihin niya na sinadya niyang ilagay ang bulok na karne at walang kinalaman ang paborito kong apo. Ma, hindi niyo siya pwedeng apihin dahil lang siya ang pangalawa. Kung si Jiang Fan ang nagka-problema ngayon, pipilitin niyo ba si Kuya na tawagan si Jing Feng? Hindi niyo gagawin iyon. Mula noon pa man, ginagaya ni Jiang Fan ang tatay niya sa pag-aalaga sa inyo. Nang makapagtapos siya at kumita ng pera, binilhan niya kayo agad ng telebisyon. Ano naman ngayon? Ako ang magulang nila. Dapat lang na itrato nila ako ng mabuti. Ako ang tatay ni Jiang Fan at dapat lang na itrato ko rin siya ng mabuti. Hindi ko hahayaan na ang anak ko ang sumalo sa kasalanan ng iba. Anong sabi mo? Lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Kaya naman pala si Jiang Fan ay napakawalang puso rin. Dahil pala, mayroon siyang walang pusong ama na nagtuturo sa kanya. Kuya, iyan din ba ang iniisip mo? Pangalawang kapatid, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-isip ng masama. Sina nanay at ang asawa ko lang ang pumilit sa akin na pumunta rito. Wala akong nagawa. Nay, kuya, ako si pamilyang Jiang, ang pangalawa. Nagparaya ako sa halos buong buhay ko. Maraming tiniis na sama ng loob, pero hindi ako kailanman nagreklamo. Pero hindi ko hahayaan na maranasan din ng anak ko ang ganitong kaapihan. Lauer, nagre-rebelde ka na ba sa akin? Tama, ano ba ang ibig mong sabihin sa mga sinabi mo? Lumalabas na sa dami ng taon na naging mabuti ang nanay sa iyo, hindi pa iyon sapat? Mali ba ang lahat ng ginawa ng nanay natin? May gana ka pa talagang sumagot sa akin. Bakit hindi po ako pwedeng magsalita? Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ginagawa nyo? Umuwi na kayong lahat. Hindi ito. Hindi ito. Ibang klase ka na, Lao Jiang. Dati-rati ay napakatahimik mo, at hindi ka man lang makaimik. Tinitiis mo lang ang lahat ng pang-aapi sa iyo. Ngayon ay nagawa mo ng sumagot kay nanay. Himalayata at nagbago ka na. Nasa Hucheng ang bata. Nagtrabaho siya ng maigi araw at gabi para lang mapalago ang negosyo. Bilang ama niya, hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya at lalong hindi ko hahayaang mapagbintangan siya. Lolo, buhat po. Lolo, pabuhat po. Sige, bubuhatin ka ni Lolo. Mag-aayos na tayo ng mga gamit ngayon. Sa makalawa, ay pupuntahan na natin ang mga magulang mo. Pupunta tayo sa Hucheng para manood ng mga parol. At kakain tayo ng masasarap na pagkain. Hayaan mo na silang magbuhat niyan. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Nga pala, may trabaho ako rito. Tingnan mo kung gusto mong gawin. Anong trabaho po iyon? May kaibigan ako na nagbukas ng isang meat processing plant at kailangan nila ng matatag na supplier. Kaya nilang umorder ng 100 at 50,000 dolyar na halaga ng produkto araw-araw. 100 at 50,000 dolyar araw-araw? 4 milyon at 500,000 dolyar sa isang buwan? Mahigit 800,000 dolyar ang kikitain ko. Napakalaking pagkakataon nito. Pero sa isang maling hakbang lang, baka matulad ako sa kinahantungan ni Jiang Jingfeng. Kuya, salamat po at naisip niyo ako. Kaya lang,
Ang 150,000 dolyar na halaga araw-araw ay masyadong malaki, iisipin ko po muna ng mabuti bago ako magbigay ng sagot. Sige, walang problema. Pag-isipan mo muna ng maigi. Tawagan mo lang ako kapag nakapag-desisyon ka na. Itatabi ko muna ang trabahong ito para sa'yo. Mga guys, ito ang tanyag na hutseng na may pinakamahigpit na quality control at pinakasulit na tindahan ng sariwang karne. Tingnan nyo ang pagkasariwa ng karne, pati ang haba ng pila, totoo nga ang mga sabi-sabi. Hindi sayang ang pagpunta ko rito. Siguradong hindi kayo magsisisi rito. Naku, Xiao Jiang. Nagbakasyon lang ako saglit. Bakit ang lakas na agad ng negosyo mo? Auntie, kailangan ko pong magpasalamat sa inyo sa pagpapakilala sa akin sa mga kliyente noon. Kung wala po kayo, hindi aabot sa ganito ang tindahan ko. Ano po ang gusto ninyong bilhin ngayon? 1 kilo ng beef ribs. Maganda ang kalidad ng karne mo. Kung sa iba yan, hindi ako mag-aabalang mag-refer. Libre na po ang beef ribs nyo ngayon, at sa susunod, may 20% discount na kayo rito. Aba, mabuti naman kung ganoon. Xiao Jiang, naaalala mo pa ba ang may-ari ng slaughterhouse na nakipagtulungan sa pinsan mo? Nasira na ang pangalan niya kasama ng pinsan mo. Dahil nakikita kong malakas ang negosyo mo, bakit hindi mo na lang kunin ang slaughterhouse niya? Lugar na katayan? Oo, at ang balita ko ay mayroon pa silang ilang dosenang baka at baboy na hindi pa nabebenta. Ngayong hindi na sila makapagpatuloy, ibinebenta ang buong katayan sa halagang 1,200,000 dolyar lamang. 1,200,000 dolyar? Kababayad ko lang ng 200,000 dolyar para sa upa, at ang pera sa kamay ko mula sa mga magulang ko at kay Susu ay nasa 188,000 dolyar lang sa kabuuan. Ngayong nagsisimula pa lang bumuti ang buhay namin, kailangan ko na naman bang mabaon sa utang? May kaibigan akong nagbukas ng isang pabrika ng pagpoproseso ng karne. Nangangailangan siya ng matatag na supplier at kaya niyang umorder ng halagang 150,000 dolyar na produkto araw-araw. Mabaon sa milyong utang. Kung magiging maayos ang lahat, mababawi ko ang puhunan sa loob ng 2 o 3 buwan. Pero kapag nagkamali ako, hindi na ako makakabangon pa kailanman. Pero ang pagkakataon kumita ay nasa harap ko na. Hindi ako pwedeng umatras dahil lang sa takot. Pupunta ako para tingnan. Sige, hihintayin ni Auntie ang magandang balita mo. Ay, oo nga pala, para ito sa asawa mo. Magaspang na ang mga kamay niya sa pagtitinda ng karne araw-araw. At syempre, gusto pa rin ng mga dalaga na maging maganda. Gamitin mo ito sa iyong mga kamay. Masyadong mahal ito, Auntie. Wag na po. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Ito ay mga pasalubong na binili ni Auntie noong nagbakasyon siya para sa kanyang mga kaibigan. Tuwing nakikita ko kayong mag-asawa, naaalala ko noong nagsisikap pa lang kami ng asawa ko. Basta't nagkakaisa ang pamilya, hindi kayo maghihirap. Aalis na ako. Tanggapin mo na. Sa susunod na bumalik si Auntie, bibigyan natin siya ng mas malaking discount. Nagkamali lang ako at nakapagbenta sa iyo kuya ng ilang may sakit na baboy. Ngayon, heto na, iniisip na ng lahat sa pamilya na may problema ang karne ko sa pamilya. Kahit pa maayos na karne ito, wala nang naniniwala. Hindi ko na nga mabayaran ang utang ko sa bahay. Bibigyan muna kita ng 180,000 dolyar, ibibigay ko ang iba kapag naaprubahan na ang loan. Kung alam ko lang sana noong sinabi mong huwag gumamit ng karneng may sakit, dapat ay itinapon ko na lang agad iyon para hindi ako humantong sa ganitong sitwasyon. Kung hindi lang tuluyang nasira ang reputasyon ngayon at hindi nagmamadali ang boss na paikutin ang pera, ang katayan na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa mahigit 3,000,000 dolyar. Masasabi kong nakakuha ako ng napakalaking diskwento. Bakit mag-isa ka lang na bumalik? Nasaan ang asawa mo? Hiwalay na kami. Hiwalay na, noong may pera ka pa, lagi siyang nakabuntot sa iyo, ngayong baon ka na sa utang, agad siyang tumakas, talagang wala siyang utang na loob. Ang pinaka-importante ngayon ay ibenta ang sasakyan mo para may pampaikot na pera. Mayroon pa kaming 200,000 dolyar ng nanay mo. Pagsama-samahin natin para mabayaran muna ang mga utang. Wala na ang sasakyan. Wala na. Hay, tinangay niya ang sasakyan ko. Ano? Inay, Sabi ng doktor, na-stroke siya. At kailangan ng mag-aalaga sa kanya sa lahat ng bagay, higit sa 100,000 dolyar ang gastos sa gamot sa isang taon. Bakit habang kumikita ng malaki sina Jiang Fan sa Hucheng, ay tayo ang kailangang mag-alaga sa kanya? Ano-ano? Lola, alam ko pong mahal na mahal niyo ako. Araw-araw akong hinaharang ng mga naniningil ng utang sa labas, kaya kailangan kong magtago kahit saan. Dahil mahal niyo po ako, siguradong hindi niyo gugustuhin makita akong nahihirapan ng ganito, di ba? Jiang Jingfeng. Huwag mong kakalimutan na ang perang ginamit mo sa negosyo ay galing kay Lola. Nandyan ka sa kinalalagyan mo ngayon dahil lang sa sobrang kasakiman mo. Kumita ka ng mahigit 2,000,000 dolyar, pero 8,000 dolyar lang ang binigay mo kay Jiang Fan. At mayabang mo pang inisip na hindi niya kayang mag-isa? Ano yan? Ginagawa mo ba siyang pulubi? Oh, bakit ka nagmamarunong dyan?
Nung binilhan ka ng anak mo ng alak, hindi ba't masaya ka namang uminom? 200,000 dolyar na lang ang pera natin. Kung gagamitin ang pera para sa pagpapagamot ng nanay mo, hahabulin tayo ng mga naniningil ng utang hanggang sa wala na tayong makain, pumili ka. Pa? Buti nga sa inyo. Nay, anong sabi niyo? Ibibigay niyo ba ang pera para pambayad sa utang ni Jingfeng? Buti nga sa inyo, lahat kayo ay nararapat lang diyan. Naku, baliw na talaga ang matandang ito. Tinutulungan na nga, nagagawa pang magalit. Bahala na kung sinong gustong mag-alaga sa kanya, hemp. Papa, Oh, nandito na si Xiaobao. Halika. Tay, Nay, pasok po muna kayo sa loob. Sige, sige. Nagpakapagod ka. Nabalitaan ko sa nanay mo na bumili ka raw ng bagong katayan. Kaya pumunta kami rito para tumulong, para makatipid kahit paano. Basta't nagkakaisa ang pamilya, siguradong makakaipon din tayo ng pera. Tama po. Kuya, nakahanap na ako ng matatag na supplier. Yung sinasabi mong trabaho sa food processing, pwede pa ba? Oo naman. Mataas ang standard ng kaibigan ko sa kalidad ng karne at hindi madaling makahanap ng mapagkakatiwalaang supplier sa merkado. Talagang itinabi ko ang trabahong ito para sa iyo. Sige, deal na tayo. Nay, Tay, buong araw na kayong nagtatrabaho. Magpahinga muna kayo. Bibiling lang ako ng pagkain. Pagdating ni Jiang Fan, sabay-sabay tayong kakain bilang isang pamilya. Sige. Tia? Sinunod ko ang sinabi nyo. Dinala ko na ang nanay nyo sa Home for the Aged. May isa pa palang bagay. Yung batang si Jingfeng, dahil sa pagtatago sa utang, ay naparusahan at napilayan ang isang binti. Mukhang wala na talagang pag-asa ang buhay niya. Naintindihan ko. Kung malalaman ni Jiang Fan, Mabait ang batang iyon. Kaya huwag muna nating sabihin sa kanya. Sige po. Boss Jiang, matagal na kitang gustong makilala. Sa wakas ay nagkita na rin tayo. Ito ang kontrata para sa 1 taon, 150,000 dolyar na stocks araw-araw na may kabuang halaga na 54,775,000 dolyar. Ito ang paunang bayad na 10%, 5 milyong dolyar. Pakitingnan mo. Kung wala namang problema, pipirmahan na natin. 5 milyong dolyar agad? Ganito ba talaga kabilis? Hindi ba dapat lang naman? Gusto kong makipagtulungan sa mga taong katulad mong masipag at may isang salita. Maasahan ka at kampante ako sa trabaho mo. Sana ay maging maganda ang ating pagsasama. Salamat sa tiwala. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang balik ng pera. Mababayaran na agad ang utang sa katayan. May matitira pang 4 na milyong dolyar, sapat na para sa down payment ng isang malaking bahay. Makakapag-aral na si Xiaobao sa maayos na kindergarten at magkakaroon na rin ng matitirhan sina nanay at tatay. Papa, gusto ko po iyan. Sige. Kung hindi itutulak ng tadhana ang isang tao sa dulo ng kanyang hangganan, hindi niya malalaman kung gaano karami ang kaya niyang pasanin. Mabuti na lang, hindi ako sumuko at hindi rin nagkawatak-watak ang pamilya natin. Anong problema? Wala, titingin ako ng bahay bukas. Mula ngayon, magkakaroon na tayo ng sariling tahanan sa Hucheng. Sige, susunod ako sa gusto mo. Kung hindi lang sana ako naging gahaman noon at sinunod ang napag-usapan na ibigay ang kalahati ng pera kay Jiang Fan, bakit ako aabot sa ganitong kalagayan ngayon? Hayaan na, malaking boss na siya ngayon. Nararapat lang ito sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Mga papunta